Uy mga kaibigan, ngayon, may pag-uusapan tayo na napakaseryoso, isang bagay na nakaapekto sa maraming buhay araw-araw, lasing na pagmamaneho. Isipin mo ito, Biyernes ng gabi, katatapos mo lang sa trabaho, at gusto mong mag-relax, inom kasama ang mga barkada, masaya ka, parang ang lakas mo. Pero ang susunod na mangyayari ay pwedeng magpabago ng buhay mo. Kapag nagmaneho ka ng nakainom, bumabagal ang reaksyon mo, nahihirapang magdesisyon, at lumalabo ang paningin. Baka akala mo kaya mo pang magmaneho, pero ang totoo, hindi. Alam ko ang iniisip mo, konti lang naman nainom ko kaya ko pa. Pero kahit kaunting alak, nakakaapekto na sa pagmamaneho. Dito sa Pilipinas, ang legal na blood alcohol concentration ay 0.05%. Parang 2 bote ng beer lang yan para sa isang karaniwang tao. At maniwala ka, hindi sulit ang risko. Isipin mo ang mga taong nagmahal sa'yo, ang pamilya mo, ang mga kaibigan mo, ang mga mahal mo sa buhay. Kapag nagmaneho kang lasing, hindi lang ang buhay mo ang nakataya, kundi pati ang buhay ng ibang tao. Isipin mo ang lungkot at sakit na mararamdaman ng pamilya mo kung may mangyari sa'yo. O mas malala kung ikaw ang maging dahilan ng aksidente na makakasakit sa iba. Ang guilt, ang pagsisisi, mabigat na dalahin yan. Mahigit 10,000 na aksidente sa kalsada ang nangyayari sa Pilipinas kada taon dahil sa lasing na pagmamaneho. Ibig sabihin, 10,000 pamilya ang naapektuhan, 10,000 buhay ang nagbago, dahil lang sa isang desisyon na sana ay naiwasan. Kaya ano ang pwede mong gawin? Simple lang, kung iinom ka, huwag magmaneho, magplano, mag-assign ng driver na hindi inom, sumakay ng pampublikong sasakyan o kaya mag-book ng ride-sharing service. Maraming paraan para makauwi ng ligtas. Tandaan, hindi lang ito pagsunod sa batas. Tungkol ito sa pagprotekta sa sarili at sa iba. Maging responsible, gawin ang tama, at huwag na huwag magmaneho ng nakainom. Salamat sa pakikinig at pakishare naman ito sa mga kaibigan at pamilya ninyo. Sama-sama, gawin nating mas ligtas ang mga kalsada para sa lahat. Mag-ingat at ingat lagi.